rin dito mula sa Smart Omega. Kasi kahit sabihin natin nga yung lineup on paper, yes, may physical damage sila sa Ruby, pero that's mid-game. Asan yung early game damage mo? You need to supply a different layer of damage para lang masigurado mo na may pang-pad ka doon sa early game power spike ng RSG. Yeah. Parang yung Hylos pick kasi mas madami silang need i-check nung pinili nila yung Hylos. So tingin ko gagawin nila ngayon, sisimplihan na lang ni Nalembo to. Sige na, ano na muna. Kumbaga parang test waters muna natin yung Hylos na yan. Try natin baguhin naman ngayon. Ay, oo. Game number. Maganda yung sinabi mo, no? I mean, hindi mo na kailangan pakomplikahin yung mga kaganapan. Kasi open May ang overthink. Fred Reed, huwag mo yung overthink. Available ang Fred Reed, available din ang Baksha, Akai, di ba? Pero again, alis na tayo dun sa game number 1 at proceed tayo dito para sa game number 2. Adjustment para sa kanila, sila ang first pick. At same bans pa rin ang kanilang inilatag dito para sa Smart Omega. This time binan yung Nolan ni Coach Panda. Wala last on pick talaga yun sa early first pick Harith ban, I think it's a little bit unwarranted considering na wala pa namang history. I mean, nag-elder for sure ng Harith itong RSG. Pero there's still the likes of the Clods, the Carries, yung mga top pick talaga ng Marksman. Even yung Clint na nakita natin nung past tournament na kakatapos lang actually na pinadala ng AP Bren. Even yung Clint ay lumalabas ngayon sa meta. Even considered as one of the best marksman right now. Kasi napapunish niya yung nerf sa mga marksman na mas mababa yung HP. Kasi si Clint may poking capability. So tumataas din talaga yung popularity even sa rank games ni Clint, no? So I think medyo unwarranted nga yung Harith ban. But maybe may alam ang Smart Omega dito sa mga comps na pinapatakbo ng RSG. Okay, no? Malay mo, may jungle Harith pala. Si Demon Kite, no? Diba? Nakangiti pa naman si Harith. Kamukha niya pa naman minsan yan. Bukod kay Kosei, di ba? Pwede nila i-switch. Tama ka rin. Siguro nga, may special research na ginawa si Lembot. Open ng Joy. Joy. Uy! Open ng Joy. Uy! Wait, tingnan natin. Vexana. Parang, Okay, there you go. si Vex. Yan. Maintindihan mo rin kung bakit May Vexana, di ba? May Joy si Demon Kite. Oh no. Ako, Demon May Joy. Joy si Demon Kite. Nakangiti din niya. Pero aware si dyan. Aware si na Madzilla dyan. Joy Arlot available Ay, naku. Pwedeng yun kagad ang kunin dito ng RSG. Joy Arlot, Joy Ruby, Power pick yun Dalawang power pick yun. Joy Bruno actually. Pwede rin. Yeah? Or gusto mo ng malupit na pang-cover ng early game tsaka late game, Joy Claude. Or Joy Carry. Ang dami natin pwedeng tingnan dito. Pero for sure, yung Joy ay hindi pwedeng alisin ng RSG sa kanilang konsiderasyon, no? Arlot and Ruby, no? Angat na rin itong dalawang heroes na pinag-uusapan natin at pwedeng makita natin yan para sa big Ay! Anong Joy? Anong Joy, guys? Anong Arlot? Anong Arlot? Barats tayo dito. Ganda ng ideology ng two picks ng RSG, no? Covered ka kagad early game with the Barats. Nakita natin yung explosive capabilities ng isang Barats sa early game. And of course, yung carry. Na ngayon ay nagiging popular na as a tank carry. Nung una, hater ako ng tank carry kasi ang nakakainis katapat yan. Pero kapag ikaw na yung gumagamit, nakaka-enjoy na. Gets mo na. Diba? Na masarap siya gamitin. And ang sasagot mo dyan, syempre, kailangan mo ng early game with the marksman din as well. Nakain tumampat kay carry. Konti lang naman yan. Brody tsaka Bruno lang actually. And yung Harith. Pero yung Harith kasi wala dahil sila mismo nag-ban. Okay. So they picked up the Arlot and the Bruno. May hirapan lang yung Arlot dito kasi kahit sabihin natin may flex factor, it's gonna be hard against Barats. Most likely, i-explain to ng Smart Omega on the hands of Luis, mind you, na talagang isa ring Arlot specialist. Pero you revealed an explained matchup for RSG to see. Oo nga. Itong Barats, hindi pa rin natin din alam kung... XP Di ba? ba Or ultra flex na ngayon to? Yeah. Yung si Dino Barats na ngayon. Oo, Dino Barats. XP or jungle, no? Pwede, nalalaro na rin siya sa parehas na roles na nabanggit natin. Pero itong Arlot, no? I think itong niluluto ngayon ng Smart Omega, para sa akin mas balance siya. Unlike nung game number 1. Kasi more on magical ang kanilang composition nun Yep. Ngayon may physical na, may magic pa. Ayun na. Si Joy. Ayan na, JJ. Ayun. Ay! Joy Jungle. Jungle Joy. XP. Kasi yung Barats, pagkain yan araw-araw yung mga Arlot XP. So, Hindi mo pwedeng lapitan yun. so for sure,
Barat's XP na to. Most likely. As Pwede rin Jungle namang Joy. Pwede rin namang Joy XP. Joy pwede rin XP. namang Joy Post 4. Diba? May flex pa rin, may flex factor pa yung RSG. Oo nga So eh. hindi mo makikita yung role nitong dalawang to kasi pwedeng pumik ng well, may isa ka makikita pero pwede pa kasing isagad yung flex hanggang dulo dahil nga last pick ang RSG. Now all things considered, jungle bans are about to come up from RSG, no, or yung Kaja ban pwede rin kasi anti-Joy. Joy. Yung Kaja, Franco na madalas natin nakikita kapag may Joy jungle sa playing field. Tama ka doon, no? Kasi suppression ang kailangan mong alisin. And yun na nga, Ganda. galing ni Midnight. Ang ganda nung Magaling si Kaja. Panda. Galing si Panda. Magaling si Panda. Magaling ni Panda. Ano lang tayo, boss? Taga-deliver lang Tama, ng mensahe. Sang-ayon ako dyan sa mga surprise hero kasi yun naman talaga yung ayaw mo pag may joy eh. Yung Yeah. gusto mo pag joy ka, pwede mo ipang-poke yung dash in mo. Yep. Yung gano'n. Minsan kasi yung pag may kalaban kang Kaja, minsan yung ibang joy pasok, uy may Kaja pala, yari ako. Ganun. Grabe si Demon kahit sa MO. Yung naghasik ng lagi. Iba talaga. Ano ba ginagawa nito training sa Malaysia? 29 times. Ano? 29 times Lancelot. nag-Lancelot? Lancelot, win-loss record, 7-2, men. Kala ko 29 times nag-Lancelot. Ano yung di natuto? Di ayun o, games played oh. So 9 games. Natuto naman kahit paano. Binan na siguro nung ano. Grabe, Nakikita oo. nila parang hindi natatalo yung Oh, Lancelot. di na to. natali Lanza. Parang hindi na binan eh, no? Oo. Ang dami sigurong ni-ritual nito ni Demon kahit ilang bakute kaya pinutrip nito doon. Ayun pa, masarap yun. Ito na. Bigla ako nagutom, ha? Pero, again, going back dito sa ating draft, inalis yung Fredrin. Yeah. Full respect dito kay Matt. Again, meron pa namang Baksha, meron pang Martis, Akai. These three heroes are quite decent against si Barats. Lamang na ng konti si Barats kasi yung damage ay mas overwhelming on his early game. Pero at least kuha ng RSG dito yung pag nilagay nila yung Joy sa jungle, hindi siya mahihirapan versus the Fredrin kasi alam naman natin si Joy kailangan niya ikasa yung apat na ano eh. Yung na notes. apat na beats yung yung mga nota. Yung Kailangan beats. mahit niya yung Beats beat eh. pala. Di ba? Kailangan mahit niya. Eh si ano kasi si Fredrin medyo epal yan eh. Yung kapag sumasayaw ka, bigla ka niyang ito. Itoton. Tatawagin niya, huy! Kulit mo. Ma-cancel yung sayaw mo. Kulit Ang mong ganda bata. ng band ng two bands ng ano. Naganda na ako sa two bands ng RSG dito. Yeah. Gusto nila, gets na natin yung gustong gawin ng RSG. Gusto nila bigyan yung Joy ng magandang laro. Gusto nilang sumaya yung Joy. Oh, Wow. ayun. Diba? Saya ng Feel joy. the joy. Feel the Joy. Tama. May Faramis by the way Ay, wala. May, Faramis. wala, nakabanda. Binan. Okay. Kasi nagulat ako sa Valentina Ban eh. So now, pwede pa rin na may Flex and Joy. May Phobius din na post 4. Nakita na natin ito from RSG before. Actually, sila pa simuno niyan. Yung post 4 na Phobius. Pero most likely, baka kumuha muna sila dito ng Roam. Aha. I think. Grok, Minnow, still open. Thai grill, feeling ko. Tight Pwede Grill, rin. Kufra ni Light, pwede rin. Actually, ang daming open for Light. Parang Thai grill ako dito kung ako si... Ay, Lord. Ruby-an nga pala. Mas Ayan madali. Ruby. Ultra Flex. Oo. Wala kang masabi, oh. Tatlong hero dyan. Pwede XP. Pili na lang sila. Pwedeng Roam, Oh, Ruby, diba? Kung sabi ni Panda, we get these heroes. Mamaya ka na mag-pick late. Oo. You pick later. Pili na lang pala si Nibor, no? Kung Hindi, walang choice ni Paul. Light, pili ka muna. Light, pili ka muna. Ganun na lang. Ikaw na bahala dyan. Ano bahala, oh. Pero gusto ko yung Ruby kasi bukod sa ang baba ng cooldown ng mga skills niya, nakakainis pa kasi hindi ka Yeah. makaalis, di ba? Andun yung... Parang may hugot yun. based on experience. Na-experience mo yan, eh, no? yung ano kasi, yung may gusto kong gawin, bigla kang hihilahin sa Oo. gilid. I'm offended. Ano Don't kaya? run Wolf King. Kaya pwedeng sagot dito naman. Okay? Okay. Akay na. Ay, Okay, Mino. Reset factor. Akay. Very good against Joy, actually. Kasi andun yung sustain, Oh. pero Martis. Pinili nila yung Martis. Ganda ng Martis dito. Bumespik na si Madzilla. Gusto ko yung Martis dito kasi hindi ka magpapabuli sa early game eh. 'Di ba? Yun yung maganda para sa isang Martis. And final pick para dito sa RSG, ano ang kanilang pipiliing mage? Kadita, Phobius. Actually, Nana parang pwede pa nga, tsaka Aurora Kaso eh. yung Nana kasi Mimino tsaka Martis. These two heroes can actually deal with the Nana. Oo. So kung sabagay. magpipick sila ng Nana dito, medyo assassin yung gameplay mo. Hindi ka pwede basta-basta kumombo kahit saan. Kasi may dalawang sasalo from the side of Smart Omega. Pero pwede pa rin naman. Mm. Ang kailangan lang nila dito actually yung poke. Kasi hindi pwede mang poke lang yung Joy. Ayan. Pero Nana pa rin talaga yung pinili nila. Nana. Kailangan lang medyo all-in sila if ever humarap ng ibaburst dito yung RSG. And it's either gonna be the Martis or the Minotaur. Yeah. Better yung lineup do para sa akin ng Omega. Kanina parang ang dami ata nilang in-overthink Mm-mm. nung nag-high-loss pick sila. Ngayon,
sabi nila, let's make it simple. Wala na tayong adlib-adlib. Oo. Rektahan na lang, early game up to late game. Meron silang physical, meron din silang Balance, magic. no? Sobrang Balance balance. damage. Oh. Mas magandang lineup at mas magandang execution ang ating aasahan para sa dalawang teams na ito. Masasabi natin na pwedeng may first game jitters para Yeah. dito sa ating mga rookies. Oo. Pero feeling ko nakapag-adjust na yun. Kumbaga pag sa RD, 1G mo, pagpag lang, pangpagpag lang. 1 Gino, talo. Tapos Oo. pangalawang Gino, talo Talo ulit. O, di okay na. Charge na, no? Tulog, Yun na yun sampay. Yun na yun eh. Yun, matik na yan, sampay. Mga sampayan moment. Yun na yun. Pero iba sa MPL kasi. Iba. Iba sa MPL. Kailangan mag-adjust ng mabilisan. Tanggap lang, tanggap. Tanggap lang. Walang nagcha-charge dito sa MPL kasi naka-charge na agad eh. Oo. Yung mga Infinix nila. Ayan na. Pang Ito na mabilisan. At bibilisan na natin para sa game number 2, RG Philippines and Smart Omega. Mas balancing hero, mas balancing lineup. Pero paano papaganahin to ng kabilang team? Tingin ko dito makikita ang puwersa ni Luis against the against the Barats. Hirap ang Arlot dyan eh, no? Sobrang hirap na itong lane na to. Kumbaga, kailangan, patience sa video ka. Patience ka dyan. Parang ang trabaho mo sa XP lane kapag Arlot Cats katapat mo Barats, makapag level 4. Pag level 4 lang ako, happy na ako. Goods na ako. Tsaka timing din no? Kailangan mong saktuhan na maliit itong si Iba. Hindi full stocks yung kanyang big guy na passive. So small guy. Small guy siya doon. Dapat small guy si Barats. Kaso ang problema kasi kapag XP laner Cats Barats ka, matik yan full stocks yan eh. Kasi may tatlong minion May wave na tatlong pwedeng pagstakan. Tapos may maliit pang may crab pa, May di ba? crab pa. Pwede ka pa mag-crammer dun sa gilid. Di ba? Ang dami mong pwedeng pagstakan. Yeah. Pero dito napapasok yung kailangan umariba ng Omega kasi kanina alam ng RSG yung win condition nila. Get that early game advantage, get that early game pick-offs. So this time may Martis ka. Gusto mo yung Martis, only din yung yung passive, yung dashes. Snowball din kasi Oo. itong Martis di ba? Oo. So kapag nag-snowball yan, huwag ka mag-alala. Hanggang 5 lang naman yun eh. 5 Yung lang dash yung player niya. Limang procs lang. Ganun. Oo nga pala. Oo. 5 lang yung pwedeng magstakan nun Oo, 5 procs yun eh. Pero pag nangyari yung 5 procs na yun, nyari ka. Oo, kasi savage yun. Oo, Matik kaya yun. So tingnan natin kung magiging 5. Ayan. Pwede rin lima, tapos 4 lang mapapatay niya, yung isa hindi niya makiyas. Pwede. Tama. Ito na. Pero ito na, sinisimulan na nila ang unang turtle Level para 4 si sa Aqua. game number 2. Level 4, Aqua. Level 4 din si Luis. So pwede nilang Mag-4 si Light. Ayan na. Okay. Level 4 yung Ruby, meron siyang hatak dito. Okay, final sweep coming in. Tapos nilabas na yung combo with the Lord. At eto na nga ang SK. Sumusugod na ang mga sisiyo. Kain. Pero Ginart, this time, si Matt Demon namumula. Kite! Si Demon Kite ay nandun pa rin. May pagpawi. Grabe yung mga dash doon. Oo. Ang pogi nung dalawang team. Sa Smart Omega, yung final slash into flicker, kasunod doon yung pagbagsak ng bagong Lord, ay talagang nayanig yung mundo ng RSG. Pero si Demon Kite kasi, sabi niya, Nibor, trabaho ka ulit. Ikaw humila ng turtle. Oo nga eh. Mamaya na ako. Grabe, no? Papakita lang ako para retry niya. Ang kunat din ni Burdon, sinalo niya lahat. Yung final sweep, eternal guard, lahat. Pero nakangert-ngert na siya. Nakakain pa siya ng Malaki isa. na kasi siya eh. Big guy nga eh. Oo nga pala, big guy ni Malaki Bor. na siya eh. And with that, na 1-1 pa nila. Nakabawi pa nga doon, no? Sabi ni Demon Kite, dapat cool, calm, and collected ka lang. Oo. Kahit makuha nila yung turtle, may bawi din naman tayo na isa. Pero maganda ang mga early items dito. Haskell, available na para kay West. Yeah, medyo magbabago na yung dynamics ng Golden na yun kasi hindi nag-matter kay Bruno kung tangkari ka man o hindi kasi na-sustain niya na yung lane. Ang magbabago lang dito is kapag nag-gank yung lane na yan, kapag may nangyaelam na ibang factor, pero malaki din yung focus sa may mid lane. Lai! Mark to Minuan's Fury combo with the Eternal Guard, Mini Lord. Demon Kite. Ato na nga sumisigaw ang barangay pero Demon Kite na naman nilabas ang beats of Demon Kite. Ito nga, ngert. Nibor with the missiles. Pero si Nibor, zoning lang ang ginawa. Omega na makakapitas ng isa. Yeah. Ang bilis ng bawi doon ng RSG. Smart Omega, nakikita na natin no, yung prowess ng gantong klaseng lineup. May early game damage ka. Andun din yung yung deadly grasp na nakakainis para Oo. dito kay Ryle, di ba? Parang nakakawala ng posisyon if ever man, lalo na initiators, mostly ng mga heroes ng RSG. Sobrang nakaka-bad trip yun kapag nakita mo yung kamay tapos papunta sa'yo. yung umiigot yung hero mo. Sumasayaw din eh. Hindi lang enjoy yung sumasayaw sa RSG. Uy! Kaso yung kay Bex sana kasi pag tinamaan ka, hindi mo na choice. Left right ka no? Oo, left right ka eh. Naka-bad trip talaga yon yung Eternal Guard na yun. Gold lane.
lane. Meanwhile, in the gold lane, may Si Wes. tatlo na nandito. Nandito yung Nana. Yun lang, hinasklosan, boss. Nilabas yung Molina, pero si Matt ngayon, this time, ay kukuha ng libreng turtle. Focus lang eh. Tatlo. Sabi ni Wes dito, oy, tatlo dito, pre. Unahin nyo na kagad yung turtle na yan. And maganda ito para sa Smart Omega. Binanggit natin to during the drafting stage, yung combo ng Joy tsaka ng carry slash Claude, pero dahil hawak nila yung carry, late game pa talaga lalabas yung spike ng RSG. So it's a good choice for RSG na binibigyan nila itong small skirmishes na to towards Omega. Like yung turtle, hindi nila pinipilit kasi kinukuha nila yung trade sa gold lane. This speaks experience. Alam nila kapag talo sila sa turtle, puntahan na lang natin yung opposite side kasi most likely walang tao doon. Pero ang ganda rin ng heads up play ng Smart Omega. Hindi full commitment yung turtle. Kumbaga si Matt lang nandun, nakakover din sa gold lane. Ashura Saura mula kay Matt. Matt setting up the kill. At makakakuha siya ng isa. May 4 pa. Kaya pa 4. Pwede pa nga actually humabol dito. Pwede ba, apat? Pwede ba? Kaya pa 4. Pwede pa. Pero wala na. Malayo sa... Nasa baba kasi Nasa baba, nasa okay. baba si Nibor. Ayan, narinig ata tayo. Sabi kasi ni Matt, nababatrip siya eh. Pwede bang pindutin eh? Kaya pa no? Minsan kapag Martis ka, pag nagawa mo yun, imposible hindi mo pindutin eh. Iisa ka pa eh, no? Iisa ka pa Alam mo, eh. eto, Burrito, alam mo yan. Kapag matis ka, di ba, dapat may trigger discipline ka. Oo. Kasi yung mga skills niyan, pag pinindot mo na one time, pwede pa pindutin lahat ulit eh. Lahat ng Martis user ganyan eh. Yung na-proc mo yung passive, sayang eh. Pipindutin mo, sayang dash to eh. Tapos walang tao. Wala ta, pwede ano na. ba naman yan? At least napindot mo. Kung pwede nga sa Torre, ipipindot mo Pwede, lang. no? Kahit nga sa bush na lang eh, basta mapindot mo lang eh. No? Sayang kasi. Grabe. Lumulobo na rin paunti-unti ang kalamangan ng Smart Omega dito. Yeah. Pero maaga pa 6 minutes pa lang. Imagine mo, napakarami ng mga clash. Napakarami ng mga skirmishes. Pero nasa 6-minute mark pa lang pala tayo ng game na to. Ingay. Sabi na nangyari pala. Kailangan pa mag-ramp up ng Smart Omega pagdating sa pressure kasi again, parating tayo doon sa window na hinaharap ng RSG. Pagdating ng late game, dito mo makikita activated yung tatlong heroes nila. Yung Joy, yung Carry, pati na rin yung Nana. Kahapon, nakita na natin may mga, actually hindi nga lang kahapon eh, for the past few weeks, nakita natin itong Nana na to. Short din ako sa RG nyo, nakikita nyo to, nang one shot to sa late game. Bad bits yan. Nung January na in-update yan, yung lahat nagiging dagana. Oo. Sana mahal kayo ng mga kaibigan Na nyo. AOE na yung voodoo eh. So, nako, Diyos ko. Tingnan natin. This is what? The third lord? The turtle? The third turtle? Of the game. Okay, hawak to ng RSG. Sumisilip lamang si Matt. Light ay nandun din. Nilabas sila. I'm offended coming up from light. Nandito na, Demon Kite. Pin-up yung electrifying beats. Demon Kite will take the last hit. Lusot ang RSG dito at least kahit paano may pambawas. Pero hindi, babawasan natin si Nibor. Final sweep. Kalahati ang buhay ni Natong Nibor dinosaur. dito. Out para kay Matt. Demon Kite ngayon. Titake lang muna yung cabbage. As Omega will hold on. Grabe, tumatrabaho pala si West dun sa may bandang ibaba. East side naman daw, east side. Tapos sa west side eh. Bantay sarado East side din naman, siya ni Mark dito eh. Ang ganda, nagano na sila eh. Yeah. Nagduduwo-duwo na sila sa bawat lanes na pupuntahan nila eh. Ito yung dito mo mararamdaman na yung dalawang team. Kinukuha lang nila yung mga gusto nila. Smart Omega, hindi sila masyado nagpipilit din ng clash kasi hindi rin naman binibigay yon ng RSG. 7 minutes in, 8 minutes in, 3-1 lang yung score Oo nga. ng ating game. Pero again, may threat pa rin coming up from RSG Yeah. na parating pa lang sila doon sa window nila Yeah. na kung saan hahanapin mo talaga yung Joy tsaka Carry kasi kapag hindi, nakakatakot lumabas sa mapa for Smart Omega. Pero actually, gusto ko lang, ang gusto ko lang i-bring up dito, no, ang tanong kasi dito for RSG is magiging enough ba yung damage ni Demon Kite? Kasi yung Carry for sure, pati yung Nana. Pero si Yeah. Demon Kite kasi dito, typically kapag nakakita ka ng Joy Jungle, Impure Rage or Lethal Ignition. This time around, naka-Quantum Charge yung Joy. Ano nga no? Mas dinagdagan niya yung sustain tsaka yung Mobility. Mobility, Oo. oh. So yun lang yung question dito. Maganda naman to versus Smarties kasi mas mabilis ka makakalabas doon sa range. And ang napakadali i-proc nung yung mga sayo kasi abot na abot mo lahat ng pwede mong dasyan. Pero laging ang concern for Joy is kapag pumasok ka, enough ba yung damage mo to burst down the targets? Eh, siguro kasi kaya nga siya Demon Kite gusto niya I-kite lang. mas mabilis siya mag-kite. Ay, ganun ba yun? Oo, yun. Sabi na eh. Yun na tayo talaga. Sabi eh. na eh. Kasi lalo na pag gusto mo yung pindot na pindot ka sa dash eh. di ba? Ay, oo. Tama May nga chance naman. na ganun nga. Yeah. Pero Kasi- nag-make sense talaga yung sinabi ni Midnight. Oh, Enough pa yung damage. Minsan kasi bitin eh. Di ba? Oo. Pag nag-dash ka, bitin eh. Sabi ni Demon Kite, dapat. Lalo na yung mga pindot na pindot. Oo. diba? Dapat pag nang-kite ako dito, pang Demon. Yan. Oy, speaking of bitin na-nerf din pala itong tawag dito, itong hero ni Ryle
na si Vexana. Vexa, si Vex. Doon napaikli ng konti. Konting-konti lang Ano naman. lang, yung projectile speed lang. Hindi naman umikli yung range. Ang bagal lang nung kamay. Mabagal. Pero di kasi ramdam eh. Bad beats Ganun pa pa din eh. Hindi naman nabawasan yung feelings ko. Pag nakikita ko yung kamay, ganun pa din naman eh. Pag kumombo kasi yung passive niyan dun sa lahat ng skill, yun na eh. Alam mo yung nangangati ka. Ang sarap kamutin yan eh. Pag natamahan ka ng mga skill dyan, Vexana, parang ang sarap kamutin eh. Uy, pero Diba? speaking of kamot Okay. Hindi na kamot, pero si Light. Okay, walang final sweep nilaban na ngayon. I'm offended coming in. Sabay, bang, Oh my nabanat. goodness, Light. Niskosei doon sa panang gilid, pero Lord lang pala, mini Lord lang pala, minalatan niya. Actually, dalawa na nawala. Oh no! Sa sobrang ganda ng setup na ginawa ni Light na na-preheat lahat. 3-3, sabay may kasama pang Lord para sa Raiders. Ang sakit ng Smart Omega. Actually, sila yung nagsimula ng engage na yun. Nag-attempt ng flicker final slash play. Oo. Si Luis. Kaso na-open si Light eh. Sabi niya, Bumawi. Ba't mo ko hinawi? Hinila niya yung barangay eh. At semi-kalbo na kasi si Light ngayon eh. Wala nang kakawiin. Oo, kaya na-counter go niya. New hair, new me. New Year, new me. Dati ako yung nauuna, ngayon ikaw ang mauna. Grabe yung ginawa dito ng RSG. And mahirap ito para sa Smart Omega kasi alam natin, itong composition ng RSG, gusto nila na magkakadikit at magkakasama-sama. At kapag didepensa ang Smart Omega, may tendency talaga magsama-sama ito. Ay, naku, sayang yung ultimate play ni Luis dun eh. Yung slash? Instant replay worthy na sana yun. Kaso si Light lang tinamaan eh. Kaso si Light lang nga yung tinamaan. Yan. Doon sila na Eagles, mga kaibigan. At saka ang kati kasi, pag I'm offended ka ng 5, instant muli na smooch kayo sa mukha. Please. Diba? Tsaka yung Molinas Blitz. Automatic yun eh. Lapag kagad kung lapag yun. Pero level 1 Lord pa lang naman. Yeah, So, madedepend kaya pa. pa. Pero again may 2.6k gold lead na ang RSG. Labang na sila pagdating sa resources, sa map control. And remember, also keep in mind na late game yung kanilang lineup. Yeah, look at the discipline. Right after bumasag dun sa may bandang itaas, atras sila, liko sila dito sa may bandang ibaba. At talagang minamaximize nila yung lead na nahawakan nila. Hindi lang yung gold kundi yung map din na ngayon ay lamang na lamang ang RSG. Yeah, actually sobrang lupit ni West. He's keeping up with the farm na meron si Kara dito, even though buong game si Kusei nagpa-farm lang din talaga for the late game of Kari. Pero majority ng gold lead ng RSG is distributed to 2 key players. Yung Joy at yung Nana. And these 2 players, yung again, sinisignify natin kanina yung importance ng late game aspect ng kanilang lineup kasi ito yung mga papatay sa heroes ng Smart Omega. Yeah. I do feel na itong Omega, kailangan lang nila ng one big sweep combo. Kasi still, this is a Vexana. Tingnan mo, siya pa rin ang pinaka-okay dito sa kanilang group. Tsaka yung damage pa rin ng curse. Masakit pa rin Oo, eh. Makati yun eh. Oo, Respect yun. Ang layo kasi nung range nun eh. Pwede mo Oo. talaga i-poke, tapos ang baba pa ng cooldown. And I think yun yung reason bakit kaya pa ng Smart Omega na lumaban dito. Pero siguro dito natin mararamdaman yung nerf kay Vexana, no? Kasi yung projectile speed, nagmamatter siya versus mobile heroes. Oo. And kapag tinignan mo yung heroes ng RSG, may isang medyo gustong saluhin yung muli na yung Barats. Oo. Pero nandun din kasi yung target ng Vexana na si Kari at pati si Joy. Yeah. Kaso ang problema, ang bibilis kasing gumalaw. Yeah. So dapat kung ikaw si Ryle, mas dodoblein mo yung bilis mo. Ganun. Oh, yeah. Tingnan mo yung itemization dito ni Aqua. Maximum magical penetration. Yeah. Genius 1, Divine Glaive. Talagang tunaw ka rito eh. Oo, parehas yung mga mages natin dito. Pag nalapag ang anong muli na, pwede ka magtimpla ng kape. Oo. Altab ka muna. Oo. Oy, pero buhay na yung Luminous na Lord at plano ng RSG na lapitan ito. Pero gusto ko yung ginagawa ng RSG. May pwesto na sila dun sa mga posibleng entrance ng Smart Omega dito. At si Matt, hindi rin siya basta-basta nagpapakita. Alam din nila na may nag-aabang sa kanila in a way doon sa mga bushes. Pero ito na nga. Okay. Light. Tingnan natin na laban Luis! dito. Final sweep, tatanamaan ng 2-3. Abang Eternal Guard na doon. Pero ito Demon na, Kite. electrifying beats ni Demon Kite. Sabay mga knockups na gagawin. Mark, Minoan Fury, nagpanakap na ni Lord. But the Matt will take down 1 with the decimation. Matt, Pulado Mortal calling out. Habang si West, gumago lang with the volleyballs. At ngayon, si Demon Kite, asama ng Gedli. Pulado, ang Nana. At ayun, Swinip. Ladies and gentlemen, Omega will take 3 heroes down. Oh my gosh, tatlo ang bagsak doon! Libreng Lord para sa bagong barangay! Ganda ng bawi ng Smart Omega. Pero ano ba nangyari doon, Midnight? Napakalupit ng swipe right ni Luis dito. Huli 3. And after nun, nag-disengage ang RSG. Nagamit nila yung kanilang mga ultimates na burn na basically yung teamfight presence ng RSG.
And after nun, even though sabihin natin may carry pa rin naman, pero tinamaan ni si Kusei ng mga pokes na nanggaling mula sa Smart Omega and yung re-engage Yeah. ni Mark. Sabi niya, hindi na ako pwede tumahimik dito. Kailangan ko nang gamitin yung Minoan's yung ultimate Minoan's Fury. Minoan's Fury with the flicker para maabot niya yung backline ng RG. Kaya naman hindi sila nakapag-re-engage Yeah. for the side of the Raiders habang lumilipad yung mga bola mula kay West. Ito na yung perfect opportunity ng Omega to get something kasi finally ay naitabla nila yung gold. Ayun, tablan-tabla na nga talaga. Kailangan ma-utilize nila yung Lord na to as much as possible. Ito na yung Lord. Dadamba na dun sa may ibabang tore. Andun din yung mga pag-zone nila dito. Retry na gamit. Oh! Papasok na nga ata ang Smart Omega! Eternal Lord! Sword! Ito na ba ang final fight for the barangay? 1-1 ang magiging score para sa game number 2. First game jitters. Sabi ko na sa inyo, ipapagpag lang. Smart Omega will take game number 2. Wow. What a pagpag lang pala yung game 1. Pinagpag lang, men. Grabe yung pagbawi, yung adjustment. Instantly. Wow. Ganito talaga ang resulta kapag hindi nag-overthink. Back to basics. Yeah. Kinuha nila yung mga comfort heroes, Luis on the Arlot, Martis para naman kay Matzilla, and they executed this lineup to its max.